Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, matinding pag-ulan at pagbaha sa Metro Manila, babala ng pag-asa. Umano'y Chinese rocket debris na diskubre sa baybayin ng Ilocos Norte. Joint exercise Dagit PA pansamantalang itinigil para tutukan ng pagresponde sa bagyong Uwan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ngayong patuloy ang pagbayo ng Super Typhoon Uwan sa Luzon, nagbabala ang pag-asa sa malakas na pag-ulan at pagbahang mararanasan sa Kamaynilaan mula ngayong linggo, Nobyembre 9 hanggang Lunes, Nobyembre 10. Ayon sa ahensya, dapat maganda ang publiko at mga lokal na otoridad sa epekto ng matinding ulan at pagbaha na maaaring magdulot ng pinsala sa mga bahay, gusali at medical facilities. Nagpatupad na ng preemptive evacuations ang ilang LGUs sa Metro Manila sa flood-prone areas. Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Maynila at inaasahang itataas anumang oras habang tumatawid ang uwan sa Central at Northern Luzon. Una nang sinuspende ng palasyo ang klase at pasok sa gobyerno sa NCR bukas, gayon din sa iba pang rehiyon sa Luzon at Visayas. Na-recover ng Philippine Coast Guard o PCG ang hinihinalang rocket debris na may Chinese markings sa baybayin ng Barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte ngayong araw, November 9. Ayon sa PCG Substation Burgos, nadiskubre ito na tila inanod sa Pampang habang nagsasagawa ng mobile at foot patrol ang kanilang mga tauhan bilang bahagi ng kanilang paalala sa mangingisda sa panahon ng Bagyo Campaign sa gitna ng paghahanda sa Super Typhoon Uwan. Bandang 9:30 AM, agad nilang ipinaalam ito sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa ligtas na pagkuha at pagsusuri ng naturang material. Nagbabala rin ng mga otoridad sa mga residente at mangingisda na huwag lapitan ng debris habang isinasagawa ang investigasyon. Pansamantalang sinuspinde ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang lahat ng Field Training Exercises o FTX sa ilalim ng AFP Joint Exercise o AJEX Dagit PA 09-2025 dahil sa banta ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa AFP, ang hakbang na ito ay upang agad mailipat ang atensyon at puwersa ng mga sundalo sa humanitarian assistance and disaster response operations. Nagsimula ang nasabing ehersisyo noong Nobyembre 4 at nakatakdang magtapos sana sa Nobyembre 14. Kabilang dito ang Command and Control o C2, Cyber Defense Exercise o CIDEX at Field Training Exercise o FTX. Ang suspensyon ay nakatuon sa mga aktibidad sa Northern Luzon Command o NOLCOM at Western Command o WESCOM Joint Area of Operations. Tinatayang nasa 2,000 na tropa ang ngayon ay nakatalaga sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.